Sa isang siksikang palengke sa Maynila, ang palengke ng San Roque, isang tindera ng gulay ang biglang sumipa sa isang pulis na nangungotong sa kanya at sa isang iglap, bumagsak ito na parang puno. Ang mga tao sa paligid ay nagulat at sa gitna ng sigawan at gulat, mabilis na inilabas ng ilan ang kanilang mga cellphone para i-record ang pambihirang pangyayari. Dumating ang iba pang mga pulis, ngunit kakaiba, tila nag-aalangan silang arestuhin ang babae. Isang misteryosong matandang lalaki ang biglang humila sa tindera, si Clara, patungo sa isang madilim na eskinita. Masyado mong minadali ang pagpapakilala sa sarili mo, bulong niya. Mula roon, nabunyag ang isang lihim na misyon na mas malaki pa kaysa sa simpleng pagtitinda ng gulay. Hindi nagtagal, idineklara ng hepe ng pulisya si Clara bilang isang probokador. Isang kasamahan ni Clara ang natagpuang patay at sinalakay ng mga nakamaskarang lalaki ang kanyang boarding house. Ngayon, kailangang harapin ni Clara ang isang mapait na katotohanan. Siya ay nasadlak sa isang malawak na network ng korupsyon na malalim na nakaugat sa kapangyarihan. Nahaharap siya sa isang dilema, ipagpatuloy ang pagbabalakayo at isugal ang buhay, o ibunyag ang lahat at harapin ang mga di inaasahang kahihinatnan. Bago pa man sumikat ang araw, habang ang hamog ay dumadampi pa sa mga dahon ng kangkong at talong, ang buhay sa palengke ng San Roque ay nagsisimula ng gumalaw. Sa gitna ng ingay at abalang paghahanda sa umaga, si Clara, isang babaeng 28 taong gulang na may kaakit-akit na mukha, ay abala na sa kanyang pwesto. Kilala siya ng lahat bilang isang masipag at palakaibigang magugulay, laging handang batiin ang bawat mamimili ng isang tapat na ngiti at masiglang boses. Mabilis niyang inaayos ang mga sariwang gulay, mga talong na makikinang, mga sitaw na luntian, at mga kamatis na mapupula, sinisigurong maayos ang pagkakatumpok ng mga ito para maakit ang mga parokyano. Ang mainit na pakikipag-ugnayan ay nabubuo sa pagitan ni Clara at ng kanyang mga kapwa-tindero, tulad ni Mang Nestor, ang nagtitinda ng prutas sa tabi ng kanyang pwesto, at si Aling Susan, na abala sa kanyang mga panrekado sa kabilang hanay. Nagbabahaginan sila ng mga maikling kwento at tawanan, lumilikha ng isang kapaligirang pamilyar na siyang tatak ng palengking iyon. Para kay Clara, ang pang-araw-araw na gawain ay hindi lamang paghahanap buhay, ito ay isang simponya ng buhay na kanyang isinasabuhay ng may buong dedikasyon. Ngunit sa umagang iyon, sa gitna ng malamyos na himig ng tawaran sa pagitan ni Clara at ng kanyang suki, ang masayang kapaligiran ng palengke ay biglang nanigas. Isang malaki at madilim na anino ang tumabon sa pwesto ng gulay ni Clara, hudyat ng pagdating ng isang taong hindi inaasahan. Ito si A.C. Isaberto Vargas, isang pulis na may matipunong pangangatawan at matatalim na mga matang nagkakalat ng takot. Ang kanyang mabibigat na hakbang ay tila sinasadyang yumanig sa sahig ng palengke, kumukuha ng atensyon ng bawat pares ng mata. Clara, oras na, sabi ni Berto, ang kanyang boses ay mababa ngunit tumatagos. Alam mo na kung ano ang ibig kong sabihin. Si Clara, nakasalukuyang namimili ng isang tali ng kangkong para kay Aling Nena, isang matagal ng suki, ay nag-angat ng tingin. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pinaghalong kahinahunan at bahagyang pagkabalisa. Paumanhin po, sir, sagot niya sa tonong nananatiling kalmado. Oras para saan po? Abala po ako sa pag-asikaso ng mamimili. Isang mapanuyang ngiti ang lumabas sa labi ni Berto. Huwag ka nang magkunwari, Clara. Ito'y tungkol sa buwanang tong para sa seguridad. Petsa na ngayon. Ang paligid ng pwesto ni Clara ay biglang tumahimik. Ang mga kamay ni Mang Nestor na kanina ay abala sa pagtitimbang ng mangga ay biglang natigilan. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang pinapanood ang pag-uusap ni Clara at Berto. Sa kabilang banda, si Aling Susan ay huminto rin sa pagbayo ng bawang. Ang kanyang mukha'y namutla na tila nasasaksihan ang isang eksenang paulit-ulit na lamang nangyayari. Nako, heto na naman siya, bulong ng isang tindero ng isda sa kanyang katabi. Sanay na kami dyan, pero itong si Clara, bago pa lang, sagot ng isa pa. Hindi pa niya kabisado ang kalakaran dito. Muling yumuko si Berto, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo kay Clara. O ano na? Magbabayad ka o gagamit tayo ng dahas? Pinutol niya ang kanyang pangungusap, hinayaang manatili ang banta sa hangin. Huwag na nating paabutin sa hindi maganda, Clara. Pwede naman natin itong ayusin ng maayos.
Isang mamimili na sana ilalapit sa pwesto ni Clara ay mabilis na tumalikod. Nako, Ineng Clara, bulong ni Mang Kiko, isang matandang magugulay na matagal nang nagtitinda, ang kanyang boses ay mahina at puno ng pag-aalala. Sumunod ka na lang, kaysa naman ipasara ang pwesto mo, malaking lugi yan. Huminga ng malalim si Clara. Sir, nagtitinda po ako dito ng marangal. Naghahanap po ako ng disenteng kabuhayan. Wala pong tong o anumang bayad para sa seguridad na hindi malinaw kung saan napupunta. Ang kanyang boses ay matatag na bahagyang ikinagulat ni Berto. Kalokohan, sigaw ni Berto, tumaas ang kanyang boses. Sino ka para magsalita ng ganyan sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Lumingon siya sa paligid, sinisigurong lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ito ang huling babala. Kapag walang pera, ipapasara ko ang pwesto mo ngayon din. At huwag ka nang umasang makakapagtinda ka pa ulit sa palengking ito. Ang banta ay parang martilyong humampas sa katahimikan ng palengke, nagpatungo sa ibang mga tindero sa takot. Ang banta ni Berto ay parang gasolinang ibinuho sa nagbabagang apoy. Ngunit sa halip na matakot, nagpakita si Clara ng isang di inaasahang katatagan. Sa gitna ng mga tinging puno ng pag-aalala mula kina Mang Nestor at Aling Susan at mga bulungan ng takot mula sa ibang tindero, nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay diretsyo sa mga mata ni Berto. Paumanhin, Leslie Isa Vargas, sabi niya, ang kanyang boses ngayon ay mas malinaw at puno ng kumpiyansa. Hindi ako magbabayad kahit isang sentimo para sa isang bagay na hindi tama. Alam ko ang aking mga karapatan bilang isang maliit na manininda. Mumisi si Berto at ang kanyang mapanlibak na tawa ay umalingaw-ngaw na nagpatalon sa ilang mamimili na nasa malapit. Aba, ngayon ay nagsasalita ka na tungkol sa karapatan. Akala mo ba korte ito? Ha? Dumura siya sa gilid, ang kanyang ekspresyon ay lalong naging mabangis. Makinig kang mabuti, Clara. Sa palengking ito, ako ang batas. Ako ang nagpapasya kung sino ang pwedeng magtinda at kung sino ang hindi. Pero nagbabayad po kami ng opisyal na bayad sa pwesto, sir, sabat ni Mang Kiko na may nanginginig na boses, sinusubukang ipagtanggol si Clara. Ngunit mabilis siyang sinamaan ng tingin ni Berto. Manahimik ka, matanda. Asikasuhin mo na lang iyang paninda mo, sigaw ni Berto, na nagpatungo agad kay Mang Kiko na nagkunwaring abala. Hindi na tinag si Clara. Dahil nga po kayo ay alagad ng batas, dapat niyo po kaming protektahan, hindi pagsamantalahan, sabi ni Clara. Ang kanyang tono ay kalmado ngunit may diin na nakakagulat. Ang ginagawa niyo po ay abuso sa kapangyarihan. Ang mukha ni Berto ay namula sa galit. Walang hiya ka. Pinagsasabihan mo ba ako? Lumapit siya, inilapit ang kanyang mukha kay Clara. Akala mo ba sa pagtanggi mo ay magiging bayani ka? Magiging halimbawa ka lang sa iba na suwel. Itinuro niya si Aling Susan at ang iba pang tindero na lalo pang natakot. Tingnan mo sila, lahat sila ay tahimik. Dahil alam nila kung sino ang may kapangyarihan dito. At ikaw, Clara, ang unang makakatikim ng ganti. Sige po, sir, sagot ni Clara, ang kanyang boses ay kontrolado pa rin. Magtitinda lang po ako sa tamang paraan. Kung nangangahulugan iyon na kailangan kong harapin ang anumang kahihinatnan, handa po ako. Ang mga salita ni Clara ay parang nagsindi ng apoy sa nag-aapoy ng emosyon ni Berto, na lalong nagpainit sa sitwasyon. Habang lahat ng mata sa palengke ay nakatutok sa nagaganap na drama, ang matigas na pagtanggi ni Clara, kasama ang kanyang matalas na salita tungkol sa abuso sa kapangyarihan, ay nagpasabog sa galit ni Berto. Ang kanyang mukha na kanina ay mabangis lang ay namula na ngayon sa matinding galit. Ang mga ugat sa kanyang liig ay lumitaw. Anong sabi mo? Pinagsasabihan mo ako, umalingaw ang kanyang boses sa buong palengke, na nagpatigil sa ilang batang naglalaro at nagpatago sa likod ng kanilang mga magulang. Pulis ako. Ako ang nagpapanatili ng kaayusan dito, at ikaw na isang hamak na tindera lang, may lakas ng loob na akusahan ako, sigaw ni Berto. Lalo pang lumapit hanggang isang dangkal na lang ang layo nila ni Clara. Ang mabahong amoy mula sa kanyang bibig ay tumama sa ilong ni Clara, ngunit hindi siya natinag. Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo, Clara. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang kapangyarihan ko sa palengking ito. Kapangyarihan para mang-api ng maliliit.
Iyon po ba ang ibig ninyong sabihin? Tugon ni Clara, ang kanyang boses ay kalmado pa rin ngunit may bahid ng pang-uyam. Ito ang lalong nagsindi sa galit ni Berto. Tama na, sigaw niya. Ang kanyang kamay ay itinaas, at walang babala, winasak niya ang mga paninda ni Clara. Ito ang napapala ng mga hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Ang mga tumpok ng sitaw at kangkong ay nagkalat sa sahig, dinumihan ang pwesto. Ang ilang kamatis at sili na kaayos lang ni Clara ay napisa, ang laman ay tumalsik sa kung saan-saan. Hoy, wag namang ganyan, sir, sigaw ni Mang Nestor, hindi na napigilan ang sarili nang makitang sinisira ang paninda ni Clara. Ngunit, sinamaan lang siya ng tingin ni Berto. Gusto mong makialam? Ha? Gusto mo bang wasakin ko rin yung pwesto mo, banta niya. Agad na nanahimik si Mang Nestor, bagamat baka sa kanyang mukha ang pigil na galit. Nako, sira lahat ng paninda ni Ineng Clara, daing ni Aling Susan, ang kanyang boses ay puno ng awa. Tinitigan ni Berto si Clara ng nanlilisik na mga mata. Simula pa lang ito, Clara. Akala mo ba nagbibiro ako? Itinuro niya ang nagkalat na paninda ni Clara sa lupa. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagtinda ulit dito. Ipapasara ko ang pwesto mo. Sisiguraduhin kong mawawalan ka ng lugar sa syudad na ito. Ang kanyang banta ay napakalamig at nakakatakot, na lalong nagpadilim sa kapaligiran ng palengke. Tila lahat ng nakasaksi ay nakaramdam ng galit at pananakot na ikinakalat ni Berto. Ang galit ni Berto ay umabot sa sukdulan ng sirain niya ang pwesto ni Clara. Ngunit ang reaksyon ni Clara ay hindi inaasahan. Sa halip na matakot o umiyak, isang kislap ng determinasyon ang lumitaw sa kanyang mga mata, nagpapahiwatig ng tapang na higit pa sa isang ordinaryong tindera. Si Berto, na nasiyahan matapos ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagwasak sa mga paninda ni Clara, ay umatras at mumisi. O ano? Lalaban ka pa, hamon niya. Ngayon, ayusin mo ang gulong ito at ihanda mo ang pera. Kung hindi, ang pwesto mo ay mananatiling bakante magpakailanman. Ngunit hindi kumilos si Clara. Malamig niyang tinitigan ang mga nagkalat na gulay. Akala niyo po ba sa pagsira ninyo ng paninda ko, nanalo na kayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may taglay na lakas na nakakatakot. Hindi po ito tungkol sa pera, sir. Tungkol po ito sa katarungan. Humalakhak si Berto. Katarungan? Sa palengking ito, ako ang katarungan. Hindi ka mananalo. Nagsimula siyang tumalikod na para bang tapos na ang usapan. Ngunit sa sandaling iyon, mabilis na kumilos si Clara. Ang kanyang galaw ay napakabilis at hindi inaasahan, higit pa sa inaasahan mula sa isang tindera ng gulay. Sa isang malakas at tiyak na sipa, ang kanyang paa ay tumama sa dibdib ni Berto. Blag! Isang malakas na tunog ng pagtama ang umalinggaw na nagpatahimik sa buong palengke. Si Berto, na malaki ang katawan, ay natumba. Nawalan siya ng balanse at sa isang iglap, tumilapon siya at tumama sa pader sa likuran na may kasamang malakas na kalabog. Napaupo siyang nanghihina, hinihingal, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng halo-halong ekspresyon ng gulat, galit at kaunting sakit. Sus Mariosep, sigaw ni Aling Susan, tinakpan ang bibig ng dalawang kamay. Ineng Clara, anong ginawa mo? Sigaw ni Mang Nestor sa takot, nangangamba sa kahihinatnan ng ginawa ni Clara. Hindi pinansin ni Clara ang gulat sa paligid. May matatag na mga hakbang, nilapitan niya si Berto na nakahandusay pa rin. Yumuko siya ng bahagya. Ang kanyang boses ngayon ay bumubulong, halos hindi marinig ng iba, ngunit sapat na para marinig ni Berto. Makinig kang mabuti, ni Isa Vargas. Huwag na huwag ka nang babalik sa palengking ito. Kapag naglakas loob ka pang magpakita ulit, hindi na ganito lang ang mangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Berto. Tinitigan niya si Clara na may tingin na dating puno ng kayabangan, ngunit ngayon ay napalitan ng tingin na puno ng takot at sindak. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay nanghihina at nakatitig lang siya kay Clara na para bang nakakita ng isang bangungot na nagkatotoo. Ang di inaasahang pangyayari sa pwesto ni Clara ay agad na nagdulot ng gulat at kaguluhan sa buong palengke. Ang mga sigaw ni Mang Nestor at Aling Susan ay umalinggaw pa rin, ngunit ngayon ay sinabayan na ng iba't ibang boses ng pag-aalala. Anong nangyayari dyan?
sigaw ng isang mamimili habang hinihila palayo ang kanyang anak. Diyos ko, sinipa ang pulis, bulong ng isa pang tindero na nanlalaki ang mga mata. Ang mga tao ay nagsimulang magkumpol, nagtutulakan para makita ng mas malinaw ang nangyari. Sa gitna nila, ilang tao tulad ni Adrian, isang binatang namimili, ay mabilis na naglabas ng kanilang cellphone. E-video mo, siguradong viral to, bulong niya sa kaibigan, habang mabilis na pinipindot ang record button. Tawagin niyo ang ibang pulis, sigaw ni Berto na may paos na boses, habang sinusubukang bumangon. Ang kanyang mukha ay maputla, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa hiya at hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi nagtagal, narinig ang sirena ng patrol car, papalapit ng papalapit, at huminto malapit sa kumpulan ng tao. Dalawang pulis na nakauniporme, sina Patrolman Ramil at Corporal Santos, ay mabilis na bumaba at sumuong sa nagkakagulong mga tao. Anong nangyayari dito? Bakit ang gulo? Tanong ni Ramil. Ang kanyang mga mata ay inilibot sa lugar. Ayan, sir, siya yan, sigaw ni Berto, itinuturo si Clara na nakatayo pa rin sa tabi ng kanyang nagulong pwesto. Inatake ng babaeng iyan ang isang alagad ng batas. Sinipa niya ako. Nagkatinginan sina Ramil at Santos. Ang kanilang ekspresyon ay naguguluhan. Nilapitan nila si Clara, ngunit hindi agad naglabas ng posas o gumawa ng anumang hakbang para arestuhin siya. Miss Clara, tanong ni Ramil. Ang kanyang boses ay may pag-aalinlangan. Totoo po bang ginawa niyo ito? Tumango si Clara ng dahan-dahan. Opo, sir. Ipinagtanggol ko lang po ang sarili ko. Ipinagtanggol ang sarili, muling humisi si Berto, na ngayon ay nakatayo na kahit pa medyo gumedyoang. Provokador yan. Kailangan siyang arestuhin. Bilisan niyo, arestuhin niyo siya. Ang mga tindero sa paligid na kanina ay bumubulong lang ay nagsimula ng magsalita. Siya po ang nauna, Sir Police, sigaw ni Mang Kiko. Sinira niya po ang paninda ni Ineng Clara, dagdag ni Aling Susan na may pag-aalala. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang reaksyon ni Ramil at Santos. Tila sila nag-aalangan. Hindi nila agad sinunggaban si Clara, sa halip ay nagbulungan sila at sumulyap kay Berto na may kakaibang tingin. Tila may impormasyon silang dalawa lang ang nakakaalam. Pero bakit ka naman tumilapon ng ganyan, Berto? Bulong ni Santos kay Berto, ang kanyang tono ay hindi makapaniwala. Babae lang yan. Huwag ka ng maraming tanong, arestuhin mo na lang siya, sigaw ni Berto, naiinis sa pag-aalinlangan ng kanyang mga kasama. Ang kakatwang ito, ang naguguluhang tingin at pag-aatubili ng mga pulis, ay lumikha ng isang misteryosong kapaligiran sa gitna ng kaguluhan sa palengke. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao, ng mga bulungan ng takot, at ng mga cellphone na nagre-record, at ng kalituhang bakas sa mukha ni Ramil at Santos, isang anino ang biglang gumalaw ng mabilis. Mula sa kumpulan, lumitaw ang isang matandang lalaki na may maruruming damit, mas mukha pang isang mangangalakal ng basura. Maputi na ang kanyang buhok at puno ng kulubot ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay may pambihirang talas. Mabilis siyang gumalaw, lumusot sa hanay ng mga taong nakatutok kina Clara at Berto. Tabi. Anong gulo ito? Bulong ng matanda, na para bang walang pakialam. Ngunit ang kanyang kilos ay nakatuon kay Clara. Bago pa man lubusang maintindihan ni Clara ang nangyayari, ang kulubot na kamay ng matanda ay hinawakan na ang kanyang pulso. Sumama ka sa akin, Ineng, bilis, bulong niya na may mahina ngunit apurahang boses. Hinihila si Clara palayo sa sentro ng atensyon. Medyo nagulat si Clara, ngunit sa hindi malamang dahilan, may malakas na tulak sa kanyang kalooban na sumunod. Sino po kayo? Bulong niya pabalik, sinusubukang unawain ang sitwasyon. Walang oras para magtanong, sagot ng matanda ng may diin. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa mga pulis na nag-aalangan pa rin. Halika na, bago pa sila magbago ng isip. Si Adrian, na kanina paabala sa pag-record, ay itinutok ang kanyang cellphone kina Clara at sa matanda. Sino na naman yan? Bulong niya sa pagtataka. Ngunit sa isang iglap, nahila na ng matanda si Clara papasok sa isang makitid na siwang sa pagitan ng dalawang pwesto, patungo sa madilim at tahimik na eskinita sa likod ng palengke. Sa loob ng masikip na eskinita, malayo sa ingay ng palengke at sa mga matang mapanuri, binitawan ng matanda ang kamay ni Clara. Humarap siya kay Clara.
Ang kanyang mukha na kanina'y tila walang pakialam ay naging seryoso. Masyado mong minadali, Ineng, sabi niya. Ang kanyang boses ngayon ay mahina, ngunit matalas at puno ng otoridad. Ang magpakilala sa isang lugar na ganoon karaming tao. Alam mo ba kung gaano kapanganib ang ginawa mo kanina? Tinitigan siya ni Clara, may bahid ng gulat sa kanyang mukha. Pero kailangan kong pukawin ang kanilang reaksyon, Mang Kiko. Bahagi ito ng plano. Umiling ang matanda. Pukawin ang reaksyon, pero hindi sa ganitong paraan. Ngayon, lahat ng mata ay nakatutok sa iyo, at mas magiging mahirap ang ating mga susunod na hakbang. Huminga siya ng malalim na para bang may mabigat na pasanin. Mula rito, isa-isang mabubunyag ang mga maskara, Clara. At kailangan nating maging handa sa paparating na bagyo. Ang kanyang mga salitang puno ng nakatagong kahulugan ay nagpapahiwatig na ang pagkikitang ito ay higit pa sa isang pagkakataon at ang tunay na pagkatao ni Clara ay malapit ng mabunyag. Ang katahimikan sa likod ng palengke ay napakabigat. Tanging ang marahang paghinga ni na Clara at Mang Kiko ang maririnig. Ang mga salita ni Mang Kiko, mula rito, isa-isang mabubunyag ang mga maskara, ay nag-iwan ng panibagong palaisipan sa isip ni Clara. Tinitigan niya ang matanda sa kanyang harapan, ngayon ay may mas mapanuring tingin. Ang anyo ng isang hamak na mga ngalakal ng basura ay tila nawala, napalitan ng isang taong may matalas na mga mata at tumpak na pagkalkula. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Clara, ang kanyang boses ay mahina na parang ayaw basagin ang makahulugang katahimikan. Kaninong maskara po ang mabubunyag at paano ninyo nalaman? Mumiti ng bahagya si Mang Kiko, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang ating mga maskara, Ineng. Ang mga maskarang matagal na nating suot. Lumapit siya. Ang kanyang boses ngayon ay bumubulong, ngunit napakalinaw. Sa tingin mo ba, ang isang tulad ni Berto ay basta-basta na lang tatalsik sa sipa ng isang ordinaryong magugulay? Sa tingin mo ba kung bakit nag-aalangan sina Ramil at Santos na arestuhin ka? Huminto siya, hinayaang tumimo ang mga tanong. Dahil alam nila. Alam nila kung sino ka, Clara. O kahit papaano, may malakas silang kutob. Natigilan si Clara. Alam nila, bulong niya, hindi makapaniwala. Pero paano? Ang operasyong ito ay napakalihim. Lihim, pero hindi perpekto, sagot ni Mang Kiko. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Clara. Ikaw, Clara, ay hindi isang ordinaryong tindera ng gulay. At ako, si Mang Kiko, ay hindi isang matandang mangangalakal lang na nagkataong napadaan. Huminga siya ng malalim. Oras na, Clara. Oras na para tanggalin ang mga maskarang ito. Ako ang iyong field handler, at ikaw, itinuro niya si Clara, ikaw si Agent Clara Reyes, isang intelligence operative ng Internal Affairs Service. Isang katotohanang nakakagulat, ngunit sa parehong pagkakataon, pamilyar para kay Clara. Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Kung bakit pamilyar sa kanya si Mang Kiko, kung bakit siya kampante sa kanyang ginawa, at kung bakit kakaiba ang pag-aalinlangan ng mga pulis kanina. Kayo po ang superior ko, tanong ni Clara, medyo nag-atubili ang boses. Tumango si Mang Kiko. Higit pa riyan, ako ang iyong mentor. At ang operasyong ito, Ineng, ay tinatawag na Oplan Palengke Linis. Isang misyon para buwagin ang network ng pangingikil na kinasasangkutan ng mga bugok na pulis, mga bayarang siga-siga, at maging mga lokal na opisyal na matagal nang nang-aapi sa mga maliliit na tindero tulad ng iyong ginagampanan. Huminto siya sandali, ang kanyang tingin ngayon ay seryoso. Handa ka na ba, Clara? Dahil pagkatapos nito, magbabago ang lahat. Ang totoong laro ay ngayon palang magsisimula. Ang makitid na eskinita ay tila lalong lumamig pagkatapos ng pag-amin ni Mang Kiko. Ang kanyang mga salita, ikaw si Agent Clara Reyes, isang intelligence operative ng Internal Affairs Service, ay umalinggao sa isip ni Clara, pinagtitibay ang isang katotohanang matagal niyang itinago sa likod ng kanyang pagbabalak kayo. Tinitigan ni Clara si Mang Kiko, ang kanyang mga mata ngayon ay hindi na nagtatanong, kundi nagpapatunay ng pag-unawa. Kaya pala alam ninyo ang lahat, tanong niya. Mula pa noong una akong dumating sa palengking ito, binabantayan niyo na ako. Tumango si Mang Kiko, isang bahagyang ngiti ang nabuo sa kanyang kulubot na mga labi. Siyempre naman, Ineng.
hindi lang kita binabantayan. Ako ang naglagay sa iyo dyan. Huminga siya ng malalim. Bahagi ka ng Oplan Palengke-Linis, Clara. Isang operasyong matagal na nating binalak, bago pa man lumitaw si Berto at ang kanyang kayabangan. Oplan Palengke-Linis, ulit ni Clara. Ngayon ay nakikita na niya ang buong larawan. Ibig sabihin, ito ay isang misyon para linisin ang palengke mula sa mga taong tulad ni Berto. Tumpak, sagot ni Mang Kiko, ang kanyang tingin ay maseryoso na ngayon. Si Berto ay isang maliit na tauhan lamang sa isang mas malaking network. May iba pang mga bugok na pulis, mga bayarang siga-siga, at maging ilang lokal na opisyal na sangkot sa pangingikil sa mga maliliit na negosyante sa buong syudad na ito. Nabubuhay sila mula sa pawis ng mga ordinaryong tao, samantalang ang mga alagad ng batas ay dapat silang protektahan, hindi pagsamantalahan. Kaya ang pagbabalakayo ko bilang tindera ng gulay, lahat ng pakikipag-usap ko sa mga tindero. Lahat yun ay bahagi ng pangangalap ng ebidensya, tanong ni Clara, inaalala ang kanyang mga araw sa palengke. Tama. Bawat usapan, bawat reklamo na iyong narinig, bawat banta na iyong naranasan, lahat yun ay mahalagang datos, paliwanag ni Mang Kiko. Pati na ang pagsipa mo kanina, bahagi yun ng ating estratehiya para pukawin ang kanilang reaksyon. Kailangan nating ipakita nila ang kanilang tunay na kulay para magkaroon tayo ng matibay na dahilan para kumilos. Tumango si Clara. Naiintindihan ko na po ngayon. Kayo po pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Isa ako sa mga pangunahing field coordinator, Clara, sagot ni Mang Kiko. Ang misyon natin ay ibunyag ang buong konspirasyong ito hanggang sa ugat nito. Wala nang tindero ang dapat kikilan. Wala nang pulis ang pwedeng umabuso. Ito ay isang laban para maibalik ang tiwala ng mamamayan sa ating institusyon. Tinitigan niya si Clara ng may pag-asa. Ikaw ang susi sa operasyong ito, Clara. Handa ka bang magpatuloy kahit na mas malaki ang panganib? Pagkatapos mabunyag ang lihim sa likod ng palengke, tinitigan ni Mang Kiko si Clara. May bigat sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, isang pustahan na mas malaki pa kaysa sa mga gulay na paninda. Ngayong alam mo na ang lahat, Agent Reyes, sabi ni Mang Kiko, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng otoridad. At ngayon, naiintindihan mo na kung bakit kailangan mong kumilos tulad ng ginawa mo kanina. Hindi ito isang simpleng insidente. Ito ay isang mahalagang bahagi ng isang mas malawak na misyon. Tumango si Clara, ang kanyang matalas na mga mata ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa. Naiintindihan ko po, sir. Ito ay tungkol sa paglilinis ng ating sariling institusyon. Pagbubunyag sa maruming network na nagtatago sa likod ng uniforme at posisyon. Tumpak, sagot ni Mang Kiko. Ang operasyong ito, Clara, ay tinawag nating Oplan Palengke-Linis. Isang pangalan na maaaring simple, ngunit malalim ang kahulugan. Gusto nating ang palengking ito, at ang iba pang mga palengke sa buong bansa, ay maging malinis mula sa pangingikil at korupsyon. Gusto nating ang mga maliliit na tindero ay makapaghanap buhay ng payapa, nang walang takot mula sa mga dapat na nagpoprotekta sa kanila. Kaya ang pangunahing misyon natin ay buwagin ang konspirasyong ito hanggang sa ugat nito, tanong ni Clara, gustong tiyakin ang bawat detalye, kasama na ang mga bugok na pulis, bayarang siga-siga, at maging ang mga opisyal na kasabwat. Tama, walang makakaligtas, diin ni Mang Kiko, ang kanyang boses ay tumigas. Hindi lang natin hinahanap ang mga tulad ni Berto. Hinahanap natin ang utak sa likod ng lahat ng ito, ang mga taong kumikita mula sa paghihirap ng maliliit. Sila na dapat nagpapatupad ng batas ay sila pa ang sumisira nito mula sa loob. Tinitigan niya si Clara ng may buong tiwala. Ang iyong trabaho bilang tindera ng gulay, lahat ng datos na iyong nakalap, ang pundasyon ng misyong ito. Nakita mo mismo ang kanilang paghihirap, Clara. Naramdaman mo mismo kung paano sila inaapi. At hindi ko na po hahayaang mangyari ulit yan, sir, pangako ni Clara, kinuyom ang kanyang kamao. Sisiguraduhin kong mananagot ang mga may kasalanan. Sisiguraduhin kong magkakatotoo ang Oplan Palengke-Linis. Ngumiti ng bahagya si Mang Kiko. Mabuti. Yan ang kailangan nating determinasyon. Tandaan mo, Clara, ang misyong ito ay hindi lang tungkol sa pag-aresto. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng tiwala ng publiko sa ating institusyon.
Ito ay tungkol sa pagpapakita na mayroon pa ring integridad, mayroon pa ring katarungan sa likod ng unipormeng ito. Tinitigan niya si Clara. Handa ka na bang harapin ang lahat ng panganib? Dahil pagkatapos nito, ang iyong landas ay magiging mas mahirap at mapanganib. Pagkatapos maunawaan ang kabuuan ng Oplan Palengke Linis, tinitigan ni Clara si Mang Kiko ng may determinasyon. Kaya lahat ng ginawa ko bilang tindera ng gulay, lahat ng pakikipag-usap, lahat ng banta, lahat yun ay bahagi ng pangangalap ng ebidensya. Tanong niya, tinitiyak muli ang bawat mahalagang detalye ng kanilang misyon. Dahan-dahang tumango si Mang Kiko, lalong lumalim ang mga kulubot sa kanyang mukha, habang bahagya siyang umingiti. Tumpak, Clara. Bawat araw mo sa palengke ay isang napakahalagang sesyon ng pangangalap ng datos. Sa tuwing lumalapit si Berto at ang kanyang mga kasapakat, sa tuwing nagbabanta sila o sinisira ang iyong paninda, lahat yun ay nakatala. Kumunot ang noo ni Clara. Pero paano po? Wala naman po akong dalang recorder na halata. Dito pumapasok ang teknolohiya, sagot ni Mang Kiko, ang kanyang mga mata ay nagningning. Tandaan mo ang buttons ng damit mo na lagi mong suot, na mukhang ordinaryong buttons lang. Tumango si Clara. Sa loob niyan ay may nakakabit na high-resolution na mini-camera. At ang kwelyo ng damit mo na madalas mong hawakan kapag nagsasalita, doon nakatago ang isang ultra-sensitive na mikropono. Kaya lahat ng sinasabi ni Berto, lahat ng banta niya, pati na noong sinira niya ang paninda ko, lahat yun ay nakarecord. Tanong ni Clara, inaalala ang bawat nakakabahalang sandali. Bawat salita, bawat imahe, Clara, di ini Mang Kiko. Mula sa unang araw mo sa palengke hanggang sa insidente ng pagsipa kanina. Lahat ng kanilang pakikipag-ugnayan sa iyo, lahat ng pangingikil nila sa ibang tindero na minsan mong nasasaksihan, lahat yan ay nasa ating mga file. Ang mga recording na iyan ay ebidensyang hindi maikakaila, Clara. Hindi sila makakatanggi. At sapat na po ba ang mga recording na iyan para dalhin sila sa korte? Tanong ni Clara, ang pagnanais para sa katarungan ay nag-aalab sa kanyang puso. Higit pa sa sapat, sagot ni Mang Kiko. Mayroon tayong visual evidence, audio evidence, at maging ang iyong testimonya. Tandaan mo, Clara, ang layunin ng Oplan Palengke Linis ay hindi lang para hulihin ang mga nasa lapangan, kundi para buwagin ang mas malaking network, ang mga utak sa likod ng lahat. Ang mga ebidensyang nakalap mo ang magiging pangunahing sandata natin para sa kanila. Tinapik niya ang balikat ni Clara. Magaling ang iyong trabaho, Ineng. Ginawa mo ang iyong bahagi ng perpekto. Ngayon, kailangan na lang nating maghintay ng tamang oras para sa ating pag-atake. Ang katotohanang inilahad ni Mang Kiko tungkol sa mga nakatagong kagamitan para mag-record ng ebidensya ay nagpatahimik kay Clara sandali. Pinoproseso niya ang bawat impormasyon na pagtatanto kung gaano kadetalye ang operasyong ito. Kaya bawat salitang binitiwan nila, bawat bantang lumabas sa bibig ni Berto at ng kanyang mga kasamahan, lahat ay malinaw na nakarecord, ulit ni Clara, na para bang gustong kumpirmahin sa sarili na hindi nasayang ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Tumango ng mariin si Mang Kiko. Tumpak, Clara. Tandaan mo, hindi kami magpapadala ng isang mahalagang asset na walang sapat na proteksyon at kagamitan. Bawat butons na suot mo, bawat tupi ng kwelyo mo, yan ang ating mga mata at tainga sa lapangan. Maaari nilang sirain ang pwesto mo, maaari silang magbanta, ngunit hindi nila mabubura ang digital footprint na iyong nakalap. At ang insidente ng pagsipa kanina, pagpapatuloy ni Clara, inaalala ang dramatikong pangyayari, bahagi rin yun ng plano. May bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang boses, na para bang sinusubukan pa ring iugnay ang isang tila, kusang loob na kilos sa isang mas malaking estratehiya. Isang provokasyon na kailangan natin, Ineng, paliwanag ni Mang Kiko, ang kanyang boses ngayon ay mas malumanay. Kailangan nating ipakita nila ang kanilang tunay na kulay ng hayagan. Kailangan natin ng isang malaking reaksyon na kukuha ng atensyon ng publiko, at higit sa lahat, magpipilit sa mga utak sa likod ng network na ito na kumilos. Huminto siya sandali, tinitigan si Clara ng may buong kumpiyansa. Isipin mo, Clara. Kung mananahimik ka lang at patuloy na tatanggap ng pangingikil, hindi nila kailanman ipapakita ang kanilang tunay na mukha. Patuloy silang magtatago sa likod ng kanilang kapangyarihan. Kailangan natin ng isang insidenteng yayanig sa kanila.
Isang kidlat na magbibigay liwanag sa mga madidilim na sulok na ito. Kaya, kailangan ko silang painan hanggang sa magpanik sila at magkamali, bulong ni Clara, na unawaan ang lohika sa likod ng estratehiya para lumabas sila sa kanilang pinagtataguan. Isa yan sa mga dahilan. At ginawa mo ito ng perpekto, sabi ni Mang Kiko, may tono ng paghanga sa kanyang boses. Ang sipa mo ay hindi lang isang simpleng pagsabog ng emosyon, Clara. Ito ay isang planadong sipa. Isang sipa na magdudulot ng alon. Maniwala ka, pagkatapos nito, magpapanik sila. Susubukan nilang pagtakpan ang kanilang mga ginawa, aatake sila pabalik. At doon natin malalaman kung sino pa ang mga mas malalim na sangkot. Mula sa puntong ito, Clara, isa-isang mabubuksan ng maluwag ang mga maskara. Hindi lang ang maskara mo, kundi pati na rin ang sa kanila. Ang sipa ni Clara na nagpatumba kay Berto ay tunay ngang nagsindi ng apoy. Ang balita tungkol sa insidente ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, parang apoy na gumapang sa tuyong damuhan. Tinitigan ni Mang Kiko si Clara ng seryoso. Ang provokasyon mo kanina, Clara, ay nagdulot ng reaksyong gusto natin, pero kailangan mong malaman na mas mapapabilis nito ang lahat. Hindi mananahimik ang network na iyan. Tumango si Clara, matalas ang kanyang mga mata. Handa po ako, sir. Ano man ang panganib, haharapin ko. Mabuti, sabi ni Mang Kiko. Dahil tulad ng inaasahan natin, nagpanik sila. At kapag nagpanik sila, magkakamali sila. Ang kanilang mga pinuno ay kikilos ng padalos-dalos. Hindi pa man dumating ang hapon, ang balita ay kumalat na sa buong kapulisan. Isang biglaang press conference ang idinaos. Si Police Major Dante Ramos, ang hepe ng pulisya na kilalang laging kalmado sa publiko, ay halatang tensyonado ngayon. Sa podyum, sa harap ng mga mikropono, sinimulan niya ang press conference. Mga kababayan, sabi niya, ang kanyang boses ay formal. Ikinalulungkot namin ang insidenteng naganap sa palengke kaninang umaga. Isang miyembro namin ang naging biktima ng karahasan. Huminto siya sandali, huminga ng malalim. Nagsagawa na kami ng paunang investigasyon, pagpapatuloy ni Major Ramos, sumulyap sa kanyang mga staff sa likuran. At nalaman namin na ang insidenteng ito ay gawa ng isang provokador na nagngangalang Clara. Batay sa impormasyong aming nakalap, siya ay pinaghihinalaang kasabwat ng isang foreign-funded na gustong guluhin ang kapayapaan sa ating lugar. Sa sulok ng eskinita, nakikinig sina Mang Kiko at Clara sa live broadcast mula sa cellphone ni Kiko. Foreign-funded ends, gumisi si Clara. Katawa-tawa. Binaliktad talaga nila ang kwento. Siyempre, sagot ni Mang Kiko. Iyan ang karaniwang paraan para ilihis ang issue, Clara. Gumawa ng isang naratibo na ikaw ay kaaway ng Estado, hindi isang ahente na naglilinis ng kanilang sariling institusyon. Siguradong nasa ilalim na ng matinding pressure si Major Ramos mula sa kanyang mga superior na sangkot din. Nagpatuloy si Major Ramos, ang kanyang boses ay mas matigas na ngayon. Dahil dito, naglabas kami ng utos na hanapin at arestuhin si Miss Clara. Sino mang makakita o makakaalam ng kanyang kinaroroonan ay agad na mag-report sa mga otoridad. Hindi namin papayagan ang anumang uri ng premanismo at provokasyon na nagbabanta sa kaayusan. Tinitigan ni Clara si Mang Kiko. Kaya ngayon, wanted na ako habang ginagampanan ko ang isang internal na misyon. Ganyan sila magtrabaho, ineng, sabi ni Mang Kiko, may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Gagamitin nila ang lahat ng paraan para protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang network. Pero huwag kang mag-alala, lahat ng ito ay inaasahan na natin. Ito mismo ang kailangan natin. Ipinakita na nila ang kanilang mga kamay. Ang totoong laro ay ngayon palang magsisimula, Clara. Ang balita tungkol sa utos na arestuhin si Clara, na inilabas ni Major Ramos, ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy, tila naging senyales para sa korap na network na maglunsad ng kanilang ganting salakay. Sina Mang Kiko at Clara, na nagtatago pa rin sa likod ng palengke, ay ramdam ang tumitinding tensyon. Tulad ng inaasahan ko, bulong ni Kiko, nagtiim ang kanyang bagang. Kapag nasuko na sila, aatake sila pabalik. At ang una nilang target ay ang mga taong tumulong sa iyo. Nakaramdam si Clara ng masamang kutob. Sino po, sir? Ang ating mga kasamahan.
Malamang, sagot ni Mang Kiko na may mabigat na tono. Hahanapin nila ang sinumang may kaugnayan sa iyo, Clara. Susubukang patahimikin ang mga saksi, burahin ang mga bakas. Agad na nagkatotoo ang kutob ni Clara. Hindi nagtagal pagkatapos ng anunsyo ni Major Ramos, isang nakakakilabot na balita ang dumating mula sa kanilang internal na komunikasyon. Si Marco, isa sa mga kasamahan ni Clara sa Oplan Palengke Linis, na nagpapanggap na parking attendant malapit sa palengke, ay natagpo ang wala ng buhay. Sir, masama to, sabi ng operator sa kabilang linya, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Marco. Natagpuan siya sa isang kanal malapit sa kanyang pwesto. Wala ng buhay. Nanlamig ang buong katawan ni Clara. Si Marco, ang masayahing binata na madalas tumulong sa kanya sa pag-aayos ng pwesto. Hindi maaari, sigaw ni Clara, nanginginig ang boses. Si Marco. Pinatay nila siya. Ipinikit ni Mang Kiko ang kanyang mga mata sandali, nagpapakita ng malalim na kalungkutan. Hindi sila nagbibiro, Clara. Ipinapakita nila na handa silang gawin ang lahat para protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang network. Ito ay higit sa inaasahan ko, sir, amin ni Clara, ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Alam ko ang panganib pero hanggang sa ganito. Bahagi ito ng digmaan, ineng, sabi ni Mang Kiko, matalas na nakatitig kay Clara. Kapag kaharap mo ang korupsyon na malalim na ang ugat, gagantihan ka nila ng karahasan. Gusto nilang magpadala ng mensahe. Isang mensahe na sinumang maglakas loob na lumaban ay magkakaroon ng parehong kapalaran. Pero paano ang ibang miyembro ng team? Tanong ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ligtas ba sila? Kailangan nating protektahan sila. Tumango si Mang Kiko. Nakaalerto na ang buong internal team. Sisiguraduhin nating ligtas ang lahat ng ating assets. Pero ito ay isang kritikal na sandali, Clara. Ang pagpatay kay Marco ay isang paraan para maghasik ng takot sa ating team. Gusto nilang umurong tayo, sumuko. Tinitigan niya si Clara ng seryoso. Susuko ka ba, Clara, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo? Pagkatapos ni Marco, ang tanong ay nanatili sa hangin, humihingi ng isang matatag na sagot sa gitna ng pighati at takot na bumabalot sa kanilang team. Ang balita ng pagkamatay ni Marco ay tumama kay Clara na parang malaking bato, nag-iwan ng pighati at galit na nagdulot ng panibagong pag-aalala. Ngunit sinikap ni Mang Kiko na pakalmahin ang takot na nagsisimulang kumalat sa isipan ni Clara. Hindi tayo pwedeng sumuko ngayon, Clara, sabi ni Kiko, sinusubukang maging matatag kahit may lungkot sa kanyang boses. Ito ang panahon para ipakita sa kanila na hindi tayo natatakot, na hindi masasayang ang sakripisyo ni Marco. Pagsapit ng gabi, ang kanyang mga alalahanin ay naging katotohanan. Si Clara, na nakabalik na sa kanyang boarding house, ay nakaramdam ng masamang kutob. May mga kahina-hinalang tunog mula sa labas, mga yabag na nagmamadali at mga bulungan na tila napakalapit. Napagtanto niyang siya ay tinutugis. Ang korap na network, na ngayon ay nagpapanik matapos ang kanyang provokasyon sa palengke, ay hindi lang gustong patahimikin ang mga saksi, kundi permanenteng alisin si Clara. Biglang sinira ang pinto ng kwarto ni Clara. 3 lalaking nakamaskara ang pumasok. Ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa masamang hangarin. Clara, sa wakas ay nagkita rin tayo, sabi ng isa sa kanila, ang kanyang boses ay mabigat at sinadyang baguhin. Binigyan mo kami ng maraming problema. Ngayon, oras na para magbayad ka. Umatras si Clara, ang kanyang mga kamay ay nakahanda. Hindi kayo makakatakas ng ganito kadali, hamon niya, sinusubukang itago ang takot na nagsisimulang bumalot sa kanya. Akala niyo ba sa maruming paraan na ito ay matatapos ang lahat? Manahimik ka, sigaw ng isa pa, sinusubukang lumapit. Sumusunod lang kami sa utos. Ngayon, ibigay mo ang lahat ng recording na hawak mo at sisiguraduhin naming mabilis ang iyong kamatayan. Recording, gumisi si Clara. Akala niyo ba yun lang ang hawak ko? Sa sandaling kumilos ang isa sa mga salarin para dakpin si Clara, isang maliwanag na ilaw ang biglang sumilaw sa kwarto, sinundan ng tunog ng mga yabag na sabay-sabay at isang matatag na utos na umalingaungaw. Taas ang kamay, huwag gagalaw.
Isang elite team mula sa isang special unit ng Internal Affairs na matagal nang nagtatago sa dilim ang sumugod. Sila ay nakaitim na tactical gear, may helmet at may dalang mga armas. Nagulat ang mga salarin. Sinubukan nilang lumaban, ngunit kulang sa bilang at kasanayan. Sa loob ng ilang segundo, napasuko sila. Nang tanggalin ang kanilang mga maskara, isang mapait na katotohanan ang nabunyag. Ilan sa mga salarin ay mga aktibong miyembro ng kapulisan, mga kasamahan nila. Kayo, sigaw ng isang miyembro ng elite team, hindi makapaniwala sa mukha ng kanyang kasamahan na nahuli. Paano kayo nasangkot sa ganito kababang gawain? Mumisi ang isa sa mga nahuli. Para ito sa ikabubuhay, para protektahan ang negosyo. Ang gabing dapat sana'y oras ng pahinga para kay Clara ay naging isang larangan ng digmaan. Ang pagtataksil na kanyang nasaksihan, kung saan ang mga kasamahan sa serbisyo ay sangkot sa pagtatangkang pagpatay, ay tumama sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa anumang pisikal na suntok. Matapos mapusasan at ilabas ang mga salarin, lumapit si Mang Kiko. Ang kanyang mukha ay puno ng kaseryosohan. Nakita mo na, Clara, sabi niya, itinuturo ang nakabukas na pinto. Ang network na ito ay napakalalim na ng ugat. Hindi lang ito tungkol sa palengke. Ito ay tungkol sa isang sakit na sumisira sa ating institusyon mula sa loob. Tumingin si Clara sa paligid ng kanyang nagulong kwarto at pagkatapos ay kay Mang Kiko. Alam ko pong mapanganib ito, sir. Pero hindi ko inasahan na aabot sa ganito. Ang pagpatay kay Marco at ngayon, nagpadala sila ng ibang pulis para patayin ako. Ito. Higit pa ito sa ordinaryong korupsyon. Mas malaki pa, ineng, di ini Mang Kiko. Ito ay isang organisadong network ng korupsyon. Marami silang kasabwat mula sa mababang ranggo hanggang sa matataas. Poprotektahan nila ang kanilang sarili sa lahat ng paraan, kasama na ang pinakamaruming paraan. Huminto siya sandali, binibigyan ng oras si Clara na iproseso ang lahat ng nakakagulat na impormasyon. Ngayon, nahaharap ka sa isang malaking dilema, Clara. Isang dilema na maaaring magbago ng iyong buhay. Tumingin si Clara kay Mang Kiko, naghihintay. Anong dilema po, sir? Mayroon kang dalawang pagpipilian, sagot ni Mang Kiko, ang kanyang boses ay may bigat. Unang pagpipilian, maaari mong ipagpatuloy ang iyong pagbabalakayo. Ipagpatuloy ang Oplan Palengke linis hanggang sa matapos. Ibig sabihin, kailangan mong manatiling nakatago, manatili sa harapan ng laban, at isugal ang iyong buhay bawat segundo. Ang panganib ng pag-atake, ang panganib na mabunyag, ay mas mataas pagkatapos ng insidenteng ito. Kumunot ang noo ni Clara. At ang pangalawang pagpipilian? Ang pangalawang pagpipilian, maaari mong ibunyag ang lahat ngayon, pagpapatuloy ni Mang Kiko. Maaari nating isumite ang lahat ng ebidensyang nakalap mo, lahat ng recording, lahat ng impormasyon tungkol sa network na ito sa mga matataas na opisyal na malinis sa internal. Maaari natin silang sugurin ngayon din. Pero kung iyan ang pipiliin mo, kailangan mong maging handa sa malawakang pagganti. Hindi lang mula sa mga mahuhuli, kundi pati na rin sa kanilang mga kasapakat na nakakalat pa. Ang iyong karera bilang ahente ay maaaring magtapos, at ang iyong buhay ay mananatili sa ilalim ng anino ng banta. Nanahimik si Clara, ang mga salita ni Mang Kiko ay umalinggaw sa kanyang isipan. Inilarawan niya sa kanyang isip ang mga mukha ng mga tindero sa palengke, ang mukha ni Mang Nestor, Aling Susan, na matagal ng biktima ng pangingikil. Naalala niya si Marco na namatay sa misyong ito. Inisip din niya ang kanyang sariling kaligtasan at ang mga kahihinatnan ng bawat pagpipilian. Ang malaking dilemang inilahad ni Mang Kiko ay nanatili sa isipan ni Clara, tinatanong ang hangganan ng kanyang sakripisyo. Ngunit ang alaala ni Marco na namatay at ang kawalang katarungang laganap sa palengke ay nagpatibay sa kanyang determinasyon. Hindi po, sir, sabi ni Clara nang may diin matapos mag-isip. Hindi po ako aatras. Hindi dapat masayang ang buhay ni Marco. Kailangan nating tapusin ito. Ipagpapatuloy ko ang misyon. Tumango si Mang Kiko, may paghanga sa kanyang mga mata. Iyan ang gusto kong marinig, Agent Reyes. Ang iyong determinasyon ang ating lakas. Ihanda mo ang iyong sarili, Ineng. Pagkatapos nito, mas malaki ang ating gagawin. Hindi na tayo maghihintay, tayo na ang susugod.
At totoo nga, ilang sandali pagkatapos, sa kalagitnaan ng gabi, ang Oplan Palengke linis ay pumasok sa kasukdulan nito. Isang sabay-sabay at lihim na operasyon ang inilunsad. Ang mga special unit ng Internal Affairs, na matagal nang kumikilos sa dilim, ay mabilis na gumalaw sa ilalim ng pamumuno ni Mang Kiko. Alam na ng bawat team ang kanilang target, utos ni Mang Kiko sa komunikasyon. Siguraduhing makukuha ang lahat ng ebidensya, walang dapat makatakas. Ang tunog ng mga sinisirang pinto, matatag na utos, at mga sigaw ng gulat ay bumasag sa katahimikan ng gabi sa iba't ibang lugar. Sa isang istasyon ng pulis, si Major Dante Ramos, na mahimbing na natutulog sa kanyang mesa, ay nagulat nang sirain ang pinto ng kanyang opisina. Arestado ka sa kasong pangingikil at abuso sa kapangyarihan, sabi ng isang opisyal. Tumingin si Major Ramos na hindi makapaniwala. Anong kalokohan ito? Hindi niyo ba ako kilala? Sa kabilang dako ng syudad, ni-raid ang headquarters ng isang bayarang grupo ng mga siga-siga. Ang mga miyembro na nagbabantay ay nagulat nang dumating ang mga pulis. Taas ang kamay, napapaligiran na kayo, sigaw ng isang team leader. Wala kaming kasalanan, paninira lang yan, sagot ng isang miyembro, sinusubukang lumaban, ngunit mabilis na napasuko. Hindi lang iyon, ilang opisina ng piskal ay naging target din. Si Fiscal Andy, nakilala sa kanyang marangyang pamumuhay, ay nagulat nang pumasok ang mga opisyal sa kanyang magarbong opisina. Sa ngalan ng batas, arestado ka sa kasong pagtanggap ng suhol mula sa pangingikil. Hindi, frame up ito. Wala akong ginagawang masama, sigaw ni Fiscal Andy, sinusubukang tumanggi. Si Clara, nakasama sa operasyon bilang field observer, ay nasaksihan mismo kung paano isa-isang bumagsak ang network na matagal nang nang-aapi sa mga tao. Nakita niya ang mga mukha ng takot ng mga taong dati mayabang at malupit. Sa wakas, bulong ni Clara sa sarili. Nagsisimula ng manaig ang katarungan. Kinabukasan, ang media ay puno ng balita tungkol sa malawakang pag-aresto. Ang mga larawan ng mga pulis na nakaposas, mga miyembro ng grupo ng siga-siga na nahuli, at mga piskal na dinadala ay nasa front page ng mga dyaryo. Pagkatapos ng malawakang operasyon, pagkatapos ng galit ng publiko, at pagkatapos dalhin ang mga korap sa korte, unti-unting bumalik sa normal ang palengke. Ngunit, may isang bagay na nagbago. Ang pwesto ng gulay sa sulok, na dating puno ng tawanan at kabaitan ni Clara, ay bakante na. Ang mga kahoy na kahon kung saan dating nakasalansan ang mga sariwang gulay ay maalikabok na para bang iniwan ng nagmamadali. Tingnan ninyo, bakante na ang pwesto ni Clara, bulong ni Aling Susan kay Mang Nestor. Ang kanyang mukha ay maihalo ng pangulila at ginhawa. Dati, laging masaya dyan. Huminga ng malalim si Mang Nestor. Ganyan talaga. Pagkatapos ng lahat ng gulo, hindi na bumalik si Clara. Siguro hindi na niya kinaya ang magtinda dito. Kawawa naman, sabi ni Mang Ujang, isang street vendor na napadaan. Siya pa naman ang pinakamatapang na lumaban kay Berto. Dahil sa kanya, payapa na tayong nakakapagtinda. Wala nang tong na nakakasakal. Isang mamimili, si Adrian, na dating nag-record ng pagsipa ni Clara, ay lumapit sa bakanting pwesto. Tumingin siya sa paligid na parang hinahanap si Clara. Bayani siya ng palengking ito, bulong niya sa sarili. Sana ayos lang siya kung nasaan man siya. Sa ibabaw ng isang lumang kahon, may isang maliit na piraso ng papel na nakasuksok, isang mensaheng halos hindi makita, na para bang sinadyang iwan para sa mga taong talagang naghahanap. Nakita ito ni Adrian at dahan-dahang kinuha. Ang sulat ay maayos ngunit personal. Binasa niya ito ng mahina, sapat para marinig ni Mang Nestor at Aling Susan na lumapit na rin. Matagal lang pinatahimik ang palengking ito. Oras na para linisin. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila pagkatapos basahin ni Adrian ang mensahe. Maikli ito ngunit puno ng kahulugan, isang tanda ng isang pagtatapos at isang bagong simula. Kaya pala sadya siyang umalis, sabi ni Aling Susan, nangingilid ang luha. Alam niya ang ginagawa niya mula pa sa simula. Malinaw ang mensahe niya, sabi ni Mang Nestor, nakatingin sa palengke na ngayon ay mas maluwag at malaya. Gusto niyang tandaan nating lahat na mailakas tayong labanan ang pang-aapi, at ang kalinisan ay dapat laging panatilihin. Ang bakanting pwesto ay hindi na lang isang lugar ng pagtitinda.
Ito ay naging simbolo ng katapangan, sakripisyo, at pag-asa para sa isang mas makatarungan at malinis na palengke dahil sa mga yapak ng isang babaeng nagngangalang Clara. Ang bakanting pwesto ni Clara sa palengke, na may isang maikling mensahe sa isang maalikabok na kahon, ay naging isang bulong ng alaala ng kanyang katapangan. Ngunit ang bulong na iyon ay agad na naging isang malakas na ugong dahil ang Oplan Palengke linis na pinasimulan ni Clara ay umabot sa sukdulan nito, ginaianig ang pundasyon ng krimen na matagal nang nagtatago. Ilang buwan matapos ang pag-alis ni Clara at matapos mag-viral ang video ng pagsipa kay Berto kasama ang mga ebidensyang nakalap, hindi na makatanggi ang kapulisan. Mga ginoo at ginang, sabi ng hepe ng Internal Affairs Service, si General De Leon, sa isang press conference na isinahimpapawid sa buong bansa. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagsisisi. Inaamin namin ang pagkakaroon ng maruming gawain sa loob ng aming institusyon. Ang mga ebidensyang kumalat sa publiko, karamihan ay dahil sa katapangan ng isang individual na hindi namin maaaring pangalanan, ay nagmulat sa aming mga mata. Huminto siya sandali, huminga ng malalim. Hindi kami magbubulag-bulagan. Lilinisin namin ito ng lubusan. Pagkatapos ng pahayag na iyon, sunod-sunod na pag-aresto ang naganap sa buong bansa, hindi lang sa isang syudad. Ang lihim na operasyon na pinamunuan ni Mang Kiko at ng kanyang team ay sa wakas ay nagbunga. Nakuha ng mga kamera ng balita ang mga dramatikong sandali. Si Major Dante Ramos, na may maputlang mukha, ay inilabas mula sa kanyang opisina na nakaposas. Wala akong kasalanan. Paninira lang to, sigaw niya, sinusubukang lumaban, ngunit walang nagawa. Hindi lang iyon, ang mga siga-siga mula sa bayarang grupo na matagal ng kasabwat ng mga korap na pulis ay nahuli rin ng maramihan. Akala niyo ba makakatakas kayo sa batas? Sigaw ng isang opisyal sa isang grupo ng mga miyembro na ngayon ay nakayuko. Oras na para pagbayaran niyo ang inyong mga ginawa. Ang pinakagulat ng publiko ay ang pag-aresto sa ilang piskal na kilalang hindi tinatabla ng batas. Isa sa kanila ay si Fiscal Reyes na kilalang madulas. Nagulat siya nang pasukin ng special team ang kanyang opisina. Anong kalokohan ito? Piskal ako, sigaw niya, hindi makapaniwala. Arestado ka sa kasong pagkakasangkot sa konspirasyon ng pangingikil at suhol, sagot ng isang investigador. Ang video ng pag-amin ni Berto at ang ebidensya ng mga money transfer ay naging sandatang hindi maikakaila. Pagkatapos ng bagyo ng paglilinis, na nag-iwan sa bakanting pwesto ni Clara sa palengke bilang isang monumento ng katapangan at paalala ng kanyang maikling mensahe, matagal nang pinatahimik ang palengking ito. Oras na para linisin, umikot ang buhay. Ilang buwan pagkatapos, malayo sa ingay ng palengke at sa mga kamera ng balita, sa isang elite na meeting room sa headquarters ng pambansang pulisya, ang kapaligiran ay formal at puno ng otoridad. Isang mahabang makintab na mesa ang napapaligiran ng mga general at matataas na opisyal. Ang seryosong talakayan tungkol sa reforma at paglaban sa korupsyon ang pangunahing agenda. Sa sulok ng kwarto, tahimik na nakatayo ang isang batang babae. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, nakasuot ng pormal na damit, hindi na ang maruming damit ng isang tindera ng gulay. Hawak niya ang isang folder na puno ng mahahalagang dokumento. Siya si Agent Clara Reyes. Ang kanyang matalas na mga mata ay nagmamasid sa takbo ng pulong. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, na para bang marami na siyang nakita at pinagdaanan na mas mabigat pa kaysa sa isang simpleng debate sa mesa. Si General De Leon, na namumuno sa pulong, ay lumingon kay Clara. Agent Reyes, tawag niya, ang kanyang boses ay puno ng respeto. Oras na para iharap mo ang iyong ulat. Lumapit si Clara, iniabot ang folder sa General. Sir! Ang ulat ng Oplan Palengke linis ay tapos na, kumpleto sa datos ng paglilinis sa iba't ibang rehiyon. Tinanggap ni General De Leon ang folder. Mabilis niyang binasa ang ilang pahina. Napakahusay, Clara. Pinatunayan mo ang iyong sarili bilang isang napakahalagang asset sa institusyong ito. Ang iyong katapangan at talino ay dapat hangaan. Tinitigan niya si Clara nang may paghanga. Nagpapasalamat kami sa lahat ng iyong sakripisyo. Hindi magtatagumpay ang misyong ito kung wala ka. Isang general sa mesa, si General Santos, ay nagsalita. Ang kwento mo sa palengke ay naging inspirasyon. Maraming mamamayan ang muling nagtiwala sa amin.
Umiti ng bahagya si Clara. Ginagawa ko lang po ang aking tungkulin, General. Marami pa pong trabahong kailangan nating gawin. Tumingin siya kay General De Leon, ang kanyang boses ay naging seryoso. General, nakita ko po ang parehong pattern sa ibang mga syudad. Ang madilim na network na ito ay hindi lang sa isang lugar. Patuloy silang lumalago, pumapasok sa ibang mga palengke sa ilalim ng anino ng uniforme. Tumango si General De Leon na unawaan ang punto ni Clara. May bago ka bang target, Agent Reyes? Opo, General, sagot ni Clara. Handa po ako sa susunod na misyon. Ibang syudad, ibang palengke, at ibang madilim na network na nagtatago pa rin. Hanggat mayroong kawalang katarungan, hanggat may mga sumisira sa pangalan ng institusyon, patuloy po akong kikilos. Tinitigan siya ni General De Leon ng may paghanga. Kung gayon, Agent Clara Reyes, ang iyong